the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Kung ano yung ginagawa ni BBM, hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad, at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ngayon, VP, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino B. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi, no, sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano ba tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. May hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Last na, VP, kahapon pumunta ka sa Senado at nakipagkita kay Senator Marcoleta. Anong sadyan? Anong napag-usapan niyo, VP? Hindi ko na... Siguro mas mabuti kung si Senator Marcoleta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan namin dito. Kasi I think naglabas naman ata siya ng statement, diba, no? Naglabas siya ng photo eh. Naglabas siya ng photo, tapos sinabi niya doon, anong caption niya?
Ikaw na lang. Oo. Yun na lang. Diba? Hindi kasi ano lang yan sa'yo naghahanap ka lang ng chismis Oo, naghahanap ka lang ng chismis So, wala akong masabi wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you, Bril. Thank you, ma'am. Sir Julius, pakot? Ma'am, Sir? after sa Japan po, ma'am, babalik na po ng Hague. Okay. Wala pa akong schedule sa Hague. Napanigurado ko na merong magbibisita kay Pangulong Duterte doon. So on that note, sigurado, I am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Pero iniisip ko na bumisita dahil napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon. At tinanong ko si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay ayaw daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So medyo frustrated po natin. Yun ang naiintindihan ko sa current mood niya, no? So mahirap din kasi talaga pag telepono yung pag-uusap kasi choppy yung linya, minsan hindi pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n. Hindi mo ma-comfort yung tao na nandyan sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So pinag-iisipan ko, pero sa ngayon wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw. Any follow-up question, sir? Last, we have Sir Archie of GMA. Ma'am, Sir? with the recent change ng liderato ng Senate at saka dun sa Congress, ma'am, how do you see the stability ng Congress ngayon sa pagpapalit-palit ng liderato? Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong react na BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar ng mga anomalya nangyayari ngayon, ma'am, meron na bang mga political parties na nililigaw sa inyo for the next election? O lumalapit sa inyo, ma'am? Ang masigasig talaga at ano sa tawagan kana intent yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at
iniimbita na sumali sa partido nila. At naisip ko, tama na rin siguro yon na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng Lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So we'll stay sa... kumusta po yung hugpong? Yes, ngayon, ang hugpong ng pagbabago, ang HNP is still a regional party for Davao Region, and nandun pa din ako mag-isa, kasama ko si minsan ng taga Sama-sama. si Mayor si Mayor Alda Biduy, now board member Alda Biduy. Dalawa lang po kami doon. Nag-jack-in po eh. Right. Thank you, VP. Karon ka mag-Japan TV. Yung gabi, yes, yes. Ano balik? Pupunta ako ng Japan dahil merong mga rallies doon na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at sa Nagoya, at matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off. Madami sa kanila ang nagbiyahe papuntang Tokyo tsaka Nagoya, at madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So hindi ito pwedeng ipagpaliban. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In line to sa Pray for the Philippines. No, iba din. Ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay naghalong prayers and political speeches, no? Pero mainly ang speakers ay prayers for the Philippines.